naman, JJ. Magkasama hanggang sa piitan ang dalawang lalaking magkaibigan matapos mahuli sa isang umanong pot session sa Barangay Malinaw, bagay na kanilang itinanggi. Wala akong iba. Nagiinuman na kami, Jay. Walang kawala ang mga suspect noong Sabado ng gabi matapos makatanggap ng reklamo sa isang concerned citizen ng barangay at madatnan ng otoridad ng mga ito sa bahay ng isa sa mga suspect. Kanina merong humingi na responde sa tanod, nagresponde sila. Medyo lumalaban pa tong mga tao na to. Kaya pala natatakot sa tanod, may dala palang droga yan. Kaya nung tumawag sila ng pulis, nag-search ang pulis, ayun, nakita na may droga palang dala-dala itong mga tao na to. Dalawang suspect siya po na nagmula po sa intelligence-driven operation galing po kay Cap Joel de la Cruz. Na allegedly po, meron na pong paggamit na illegal na shabu. Nakuha umano sa kanila ang 2 sachet ng pinaghihinalaang shabu. Dati nang nakulong ang 48 anyos na suspect, residente ng nasabing barangay, dahil din sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Samantalang ang kaibigan nito na 44 anyos, dayo mula sa Bambang, ay nasangkot na din umano noon sa kaso sa iligal na droga. Base ron sa pinupwesto nila galing sa katatapos sa kulungan lang, last June 8. 2 beses po nakukulong yan sa drugs. Yung isa naman po? Ang sabi ng asawa, nakulong na rin daw po sa drugs, sa 1602. Oo, yung isa dyan nakapiyansa lang yan eh. Dahil ganyan din ang kaso niyan, nakuhanan din ng droga. Ngayon, hindi pa tapos yung kaso, eto na naman, nahuli na naman. Kakaharapin na magkaibigan ang kaso laban sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam pa ng pulisya ang source ng droga at patuloy ang kanilang investigasyon. Inihanda na po natin yung pagka-file na complaint laban sa kanila na Section 11 sa under RA 9165. Pinoproseso na po yan. Papapedical na po natin at mamaya or papasa po natin sa SDU for proper documentation. Sa mga residente po ng Substation 3, patutulan po tayo ng respeto ng batas. Maging maingat po tayo. Yung pong mga kaibigan na walang magandang idudulot po sa atin, iwasan lang po natin. At sa akin naman po ng kapulisan, pangungunahan ko po ang maigting na magkapatabad po ng implementation of city ordinance, lalo-lalo po sa illegal na droga. Sabayan po tayo sa batas at huwag po tayo makalimutan sa Panginoon Diyos. Siyempre, ang barangay at ang kapulisyahan ay magkatuwang lagi yan. Hindi kami nagpapabaya na ang mga tao na lumalabag sa batas, kami may karapatan din kaming hulihin din sila. Nandun din yung kagawad ko na talagang nagbabantayan sa mga purok-purok para hindi maka-penetrate ang mga kriminal dito sa lugar namin. So kami, barangay clear kami sa droga. So yan ay pinapatuloy namin na hinahanap namin yung mga at tulungan yung mga taong na-involved dyan sa droga. So para nga, ayan nga ang ano ng ating pamahalaan at ang ating lokal na pamahalaan na linisin ang ating barangay para sa droga. Siyempre, mga kabataan, no, sino yung mga nagbe-benefits niyan. So, kawawa naman sila. So, ako bilang agawad, tungkulin ko na makiisa sa ating kapulisan para hindi lumaganap ang droga sa atin. Lalo sa mga kabataan na ating, talagang, sabi nga nila, di ba, yun ang ating dapat tulungan. Mga kabataan, sino ba magbe-benefits ito? Yung barangay din namin. So, dapat talagang ating suportahan ang panawagan na ang droga iwasan sa aming barangay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.